A day in my life as a mom of 3. For today's video ay mag-aasikaso nga ako ng 3 kong anak. Ay ganun talaga, paulit-ulit talaga yung routine natin. Malapit na nga din tanghali nito at bumili nga lang din ako ng bigas sa palengke. Naubusan na nga din kasi kami ng bigas at bumili nga ako para nga may sasaingin nga ako ngayong tanghali. Habang tulog pa nga din yung mga mag-ama ko, ay magluluto na nga din ako ng pangtanghalian namin. Nilinis ko na nga din tong shrimp tapos tinanggalan ko na nga din to ng dumi sa gitna. Pagtapos ko maglinis ng shrimp, nagsaing na nga din ako. Maya-maya nga'y magluluto na nga din ako ng uulamin namin. Ay, binatalsikan pa ng butter sa noo. Ang lulutuin ko nga lang naman ngayong araw ay buttered shrimp. Ito nga din yung isa sa paborito na ulam ng panganay ko. Pag magluluto nga din ako nito, kailangan nga din madaming butter. Gusto nga din nila magsabaw-sabaw sa kanin. Habang pinapakulo nga ito, nagva-vacuum na nga din ako sa sahig namin. O diba mga nanay, multitasking talaga? Maya-maya nga'y malapit na nga din to maluto at dinagdagan ko na nga din to ng paminta. Tapos nilagay ko na nga din yung natirang butter. Tapos nilagyan ko na nga dito ng konting asin. Nakulangan pa nga din ako sa paminta kaya dinagdagan ko nga din nito. Tapos ayun nga't sakto na nga din yung lasa. Maya-maya nga'y nagising na nga din yung mga anak ko. Tapos ayaw pa ngang lumabas ni Iyon kaya pumasok nga ako sa kwarto para kunin nga din siya. Nagpabebe pa nga si Iyon at gusto niya nga talaga ako yung kukuha sa kanya. Tapos dumating na nga din yung panganay ko galing sa school. Nakakatuwa na nga din to si Baby Yan kasi grabe na nga talaga yung tawa nito. Umahalakhak na nga sa kakatawa tong batang to. Ayaw pa nga lumabas ni Iyon kasi nagtampo pagkagising nga kasi niya ay wala nga ako sa tabi niya. Ganyan nga naman talaga si Iyon pag hindi nga agad ako nakikita sa umaga. Pero mamaya magiging okay din yan. Tinanggal ko nga lang tong mga sinampay ko dito sa sala tapos ipapasok ko nga din to sa kwarto. Ay ewan ko lang, ilang araw na naman niyang matutupi. Inayos ko nga lang muna yung higaan namin bago ko nga ilabas si Iyon. Paglabas nga din namin ng kwarto, nakita ko nga naghaharutan nga din tong 3. Si Baby Yan ay wala na nga din to sa gitna ng foam kasi sobrang likot na nga din tong batang to. Malakas na nga din to sumipa-sipa at gusto na nga din tong palaging nakatayo. Kaya palagi ko na nga din tong nilalagay dito nga din sa sahig namin. Tinanggal ko na nga din tong cover ng higaan ni Baby Yan para nga din tong malabhan. Maganda nga din tong higaan ni Baby Yan kasi foldable at pwede nga din tong dalhin kahit saan. Tapos paglalabhan mo nga siya, may zipper nga para matanggal nga din yung foam. Hinanap-hanap ko nga yung zipper nitong isa kasi hindi ko nga mahanap. Natakpan nga lang ng tela kaya hindi ko nga din nakita agad. Katanga na lang jud aning bayhanan ni. Maya-maya nga hinanda ko na nga din yung kakainin namin ngayong tanghalian. Habang kumakain nga kami, nakita ko nga din to si Baby Yan nasip-sip ng kamay niya. Kaya ayun, pinadede ko nga lang muna. May habit na nga din pala to si Baby Yan sa pagsip-sip nga din ng thumb niya. Kahit pagtapos nga lang din dumeday, nasip-sip nga din to ng thumb niya. Maya-maya nga nag-asikaso na nga din yung asawa ko kasi papasok na nga din to sa work. Nag-change shift na nga din kasi siya at panghapon hanggang alas 12 ng madaling araw na nga din to nauwi. Bago nga pumasok, nilagyan ko na nga din to ng skincare kasi namamalat nga yung mukha niya. Tapos hinatid ko na nga din siya sa sakayan. Ay pogi naman ang taong to. Kaya nakatatlo agad. Pagka-uwi nga din ng bahay, pinaligo ko na nga din to si Iyon. Buti na nga lang hindi masyadong makulit si Iyon ngayong hapon. Ngayong hapon nga lang. Pagtapos ko magpaligo dito kay Iyon, sinunod ko na nga din dito si Baby Yan. Ay na-change shift na nga din to sa pagligo sa hapon si Baby Yan. Panay tulog na nga din to kasi sa umaga kaya sa hapon ko na nga din to napapaliguan. Ayoko namang putulin yung tulog niya para lang maligo kasi hindi naman talaga mandatory na sa umaga talaga maliligo yung mga bata. Basta makaligo nga lang to araw-araw ay okay na. Maya-maya nga nilagay ko nga lang muna sa baba si Baby Yan para makahugas nga din ako ng plato. Pinabantay ko nga lang muna sa panganay ko kasi nandito nga sa gilid si Iyon. Hindi naman nananakit si Iyon kay Yan at gentle nga lang din siya dito. Pero hindi pa rin ako kampante kaya pinapabantay ko nga. Pagtapos ko nga maghugas, manonood sana ako ng movie. Kaso naisip ko ako na nga lang pala yung walang ligo dito kaya naligo na nga lang muna ako. Nagising na nga din dito si Baby Yan kaya pinadede ko nga lang muna. Tapos tinuloy ko na nga din yung pag-i-skincare ko. Habang naglalagay nga ako ng skincare, maya-maya nga'y nakakatulog na nga din to si Baby Yan. Pasalamat na nga lang talaga ako, hindi nga mahirap alagaan yung mga anak ko. Mabilis nga lang din tong ilapag si Baby Yan at hindi nga din to iyakan kahit maingay na nga din yung paligid. Hindi katulad sa panganay ko noon, kahit konting ingay lang nagigising nga din agad. Nung nalapag ko na nga din dito si Baby Yan, nanood na nga din ako ng movie. Ganito nga lang naman yung routine namin pag tuwing hapon. Tapos pagkagising ni Baby Yan ay wala lang, happy-happy lang.
Mabilis nga lang din tong patawanin tong batang to, kahit nakatingin nga lang sa'yo matatawa na. Ano tong mukha ko, clown? Ayun lang muna, salamat sa panonood, paalam!